Magandang araw! Naririto na naman ako muli para sa isang makabuluhang talakayan. Pero bago tayo magpatuloy, ay atin munang sagutan ang aking inihandang gawain para sa inyo. Ito ay tatawagin nating Pick Your Choice. Para sa ating panuto, pag-aralan ang mga sitwasyon sa bawat bilang at ibigay ang iyong desisyon. Huwag kalimutang ipaliwanag ang inyong sagot. Narito ang mga sitwasyon na inyong pagpipilian. Una, paglalakad papunta sa paaralan o pagsakay ng jeep o tricycle papunta sa paaralan. Paglalaro sa parke o pagpasok sa paaralan. Pananaliksik sa aklatan o pamamasyal sa parke. At ang huling sitwasyon, pakipagkwentuhan sa kapitbahay o paggawa ng takdang aralin. Ayan, tapos na ang ating gawain. At nakatitiyak ako na ang bagay na inyong pinili ay yung sa tingin nyo ay mas kapaki-pakinabang para sa inyo. Ngayon, tayo nang dumako sa ating paksa sa araw na ito. At ang paksa natin sa araw na ito ay tungkol sa kahalagahan ng economics. At ito ay may layunin na natataya ang kahalagahan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan. Bakit nga ba mahalaga ang economics? Una, ito ay makatutulong sa mabuting pamamahala at matalinong pagdedesisyon, tulad na lang sa mga issue tungkol sa paaralan, pagkita, paglibang, paggasta, at pagtugon sa pangangailangan at kagustuhan. Maaari mo ring magamit ang kaalaman sa alokasyon at pamamahala. Ang paggawa ng sariling desisyon ay isang mahalagang katangian na dapat mong malinang bilang isang mag-aaral o ng mga kabataan sa pamamagitan ng economics. Alam natin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay maiaasa natin sa ating mga magulang ang lahat ng bagay. Tulad na lang ng pagdedesisyon kung paano mo gagastusin ang iyong baon sa eskwela. Natututo kang pamahalaan o itakda at ibahagi ito sa mga pangangailangan o kagustuhan mo. Kung noon ay ibinabahagi mo ang iyong baon para sa mga luho mong laruan at lip tint o sa mga snacks sa kantin. Ngayong new normal ay hindi na ganoon. Kasi hindi mo na kailangang magpaganda o magpagwapo para kay crush. Ngayong new normal, kung pinili mo ang online learning, ang iyong pera o baon ay ibabahagi mo para sa load pang internet na susuporta sa iyong online class. Kasama rin dito ang ibang pagpipilian na nangangailangan ng matalino at tamang pagdedesisyon, tulad ng pagsali sa organisasyon, pagpili ng kurso sa kolehiyo, at maging pagpili ng magiging kabiyak ng iyong buhay. Maaari mo ding magamit ang kaalaman sa economics sa pag-unawa sa mga desisyon mula sa pamimilian na mayroon ang pamilyang iyong kinabibilangan. Katulad na lang ngayong pandemya, dapat ay maging mapanuri at kritikal ka sa mga pinipili mong bilhin, kung ito ba ay kailangan mo talaga o sadyang gusto mo lang. Sa pamamagitan din ng pag-aaral ng economics ay mas lalo mong mauunawaan at maiintindihan kung bakit mas malaki yung baon na ibinibigay ng iyong mga magulang sa iyong kapatid na college student kesa sa iyo na high school student. Dahil dito, masasabi mo sa iyong sarili na, kaya pala malaki ang baon ni kuya kesa sa akin. Ang iyong kaalaman din sa economics ay makatutulong
upang makapagbigay ka ng makatuwirang opinyon tungkol sa mahalagang pagdedesisyon ng iyong pamilya. Dito mo maipapakita ang kahalagahan ng pagdedesisyong piliin ang mas importanteng mga bagay. Halimbawa, ngayong new normal, binigyan ka ng nanay mo ng 100 piso, tapos ay pinili mo nga ang online learning. Imbes na pinanload mo kasi wala kayong wifi, ay ibinili mo ng BTS merchandise o pinantop up mo sa mga mobile games. Tama ba yun? Kung paninindigan mo ang desisyong ito, dapat ay makapagbigay ka rin ng makatuwirang opinyon kung bakit iyon ang napili mong bilhin. Magandang pag-aralan ang economics dahil magagamit mo ang kaalaman mo rito upang maunawaan ang napapanahong issue na may kaugnayan sa mahalagang usaping ekonomiko ng bansa. Halimbawa nito, sa kasalukuyan, nakararanas ng health crisis ang bansa at global pandemic. Kaya ang gobyerno ay may programang Social Amelioration Program o pagbibigay ng cash assistance sa mga mamamayan. Sa tulong ng economics, alam mo na agad na ang cash assistance na ito ay para maipambili ng mga pangunahing pangangailangan at hindi ng luho lamang. Dagdag pa sa mga napapanahong issue ay yung pagkawala ng trabaho ng mga mamamayang Pilipino at epekto sa ekonomiya ng pagsasara ng mga negosyo dulot ng COVID-19. Maaari mo ding maunawaan ang mga batas at mga programang ipinatutupad ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Halimbawa na lang ay ang Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines at mas kilala bilang Price Tag Law. Nakalahad sa batas na ito ang mga karapatan ng consumer na maprotektahan laban sa mga pananamantala gaano man kalaki o kaliit ang tindahan. Dahil sa economics, bilang isang mag-aaral, ay maaaring maging higit ka na matalino, mapanuri, at mapagtanong sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Maaari din itong humubog sa iyong pag-unawa, ugali, at gawi sa pamamaraang makatutulong sa iyong pagdedesisyon para sa kinabukasan at paghahanap buhay sa hinaharap. Kaya dapat matutunan ng bawat pamilya kabilang ka na bilang mag-aaral ang kahalagahan ng economics at ang kaugnayan nito sa paggawa ng matalinong pagdedesisyon. Hanggang dito lamang ang talakayan natin para sa araw na ito. Maraming salamat. Paalam!